Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Alam ko maulan na ang panahon ngayon, kaya feeling romantic kayo. Ang makakausap natin, ang tinaguriang The King of Teleserye theme songs. Maituturing ko itong kaibigan, his success story and life story, at recently, ang pinagdaanan niya. Kakaiba nga naman. Ito, katukin natin, the one and only... Eric Santos! Hi, Miss Karen! Oh my gosh! Okay, pasok muna tayo guys at maulan. Let's go! It's the Artista Van. Artista Van. They always call it the Artista Van. Ba't nga yun ang tawag? Siguro po dahil most of the artists na kilala natin, parang malalaki po yung sasakyan. Oo. Tapos, they have it custom made. Natutulog ka kasi dito. Yes, lalo na po pag mahahaba pong mga biyahe, like may mga out-of-town shows. Oo. Or kahit sa gitna ng traffic sa EDSA, Yeah. masarap matulog eh. Oo. So kung ganito yung komportable yung sasakyan mo, nakakapagpahinga ka. Tingnan mo naman guys. Look, so eto yung thermos niya. Ito yung accessories niya. Ginawa mo talaga itong dresser. Yes, kasi dito na ako, simula nung pandemic, Miss Karen, hindi na ako nagpapaayos sa makeup artist. Eh, total, pulbos lang naman din, konting ayos ng buhok. So, kapag medyo malilate na, so dito na ako nag-aayos. Kaya meron niyang nakalagay na mirror. Oo. Then, mahilig po ako sa pabango talaga. I can tell. Oh my gosh. Oo. Ito po yung ilan sa mga paborito kong pabango na sinusuot everyday. Oo. At ano to? I think it's a candle. It's speaker. diffuser. Ay, diffuser. Mahilig po ako sa essential oils. Can you show me? Yes. So what is that? This is just one of them. Oo. It's peace and calming. Ay, you need it now. Yes. Oo. So ito yung essential. Ano ba amoy nito? Ano nga? Para siyang amoy ilang-ilang. Oo. Oh my gosh. Oo. Diba? Yeah. It calms you, no? Yeah. Oo, it calms you. Yeah. So, Napaka-toxic na ng mundo kasi ngayon. saka lalo na nung, alam mo naman, Miss Karen, napakarami kong napagdaanan, Oo. emotionally, mentally, all aspects, name it. So, isa to sa mga naging best friends ko para to calm me down and to make me relax. Ito, ano naman ito? This is air purifier. Kasi Okay. po, simula po nung pandemic, medyo naging OC po ako when it comes to health. Yeah. So, syempre, ayaw ko pong mag-uwi ng virus or bacteria sa loob ng bahay. Pagpasok ng bahay namin, Oo. lahat ng pwedeng panglinis, Yes. lahat yon talaga parang nakasanayan na namin. And Oo. now na medyo nasa post-pandemic na tayo, na parang nadala ko siya. Oo. Pag bumili ka ng van, may ganito ba talaga? Ito nandun na. Yung Parang isa to stars. sa mga features na kay Atoy ito eh. Ah. Kay Atoy. Siya yung isa sa mga sikat na Nagko-customize ng van. O, eto, ano naman to? Ito Pakita. mga, hindi Ito, ko po hindi, alam. ano rin to ha? This is customized. Yes, Wala to everything, noon, everything is customized. Yes. Dito po nakalagay yung mga, wala lang, mga minsan gamit kailangan mo. ko, mga gamit, Accessories. mga caps. Yes. Ayan po. At look at this, interesting, yung closet niya nandito. So, ito, pinapalitan every day, every week. Hindi naman po siya pinapalitan everyday kung ano lang po yung mga kailangan ko Oo. for example, for the next 3 days na mga shows 3 ko. araw. Kasi minsan, Kaya na. Opo, kaya na po. Kasi umuwi naman po ako regularly sa bahay. So, pinapalitan lang siya kapag meron po akong specific na suit na kailangan ko for a specific corporate event. Yes. This one was supposed to be a parang siyang toilet. Oo. Pero ayoko kasi nang magkaroon ng toilet sa sasakyan kasi parang baka mangamoy. Oo. So ginawa ko lang po siyang simple cabinet na Nice. pang stock lang nung mga gamit ko. Bakit yung iba ba naglalagay talaga ng toilet? Ng toilet kasi po yung iba pong mga artists ginagamit po nila yung gantong sasakyan sa shooting. At kapag sa shooting, 'di ba, overnight so kailangan mo ng CR, 'di ba? Yes, oo. So itong van na to,
It's like a second home to you. Yes. Oo. Kasi naman po ako ng daan eh. Everyday meron po, almost everyday meron po akong work. Yeah. So I have ASAP, I have tawag ng tanghalan sa Showtime, I Yeah. have corporate events, mga fiesta. So most of the time, ito po talaga, dito ako nakatira. Dito po Yeah. talaga ako naglalagay. Gaano kahirap ang pinagdaanan nyo when you were growing up bago ka naging si Eric Santos? Masasabi ko po na I had a happy childhood. Kami pong magkakapatid. Kasi nung lumalaki po kami, yung tatay ko po, nag-abroad na eh. He was an OFW. Hindi po namin naranasan yung talagang sobrang hirap ng buhay. Pero kapag kinikwento po sa amin ng magulang ko kung gaano po kahirap yung buhay nila bago mag-abroad yung tatay ko, sobrang hirap po. Talagang sinasabi nila, anak, mas mahirap pa kami sa daga. Eh, yung mga statement ng mga magulang na talagang lumaki sa hirap eh. So talagang nagtiyaga po yung tatay ko na mabigyan po kami ng magandang buhay, mapag-aral po kami sa magandang eskwelahan, mabigyan kami ng proper education. Sa tulong din po ng nanay ko. Yung nanay ko, ano po yan, raketera po yan noong araw. Yes, OFW po yung tatay ko, pero tinutulungan niya rin po yung tatay ko sa pag-provide po sa aming pamilya. Estudyante pa lang po ako nang sumali po ako ng Star in a Million. I met Mr. Boy Abunda. He was the one who discovered me. I was taking up dentistry. So, sa Central Escolar University. Nung nanalo po ako ng Star in a Million, talagang grabe po yung pinagbago ng buhay namin. And laking Malabon po ako, so sanay na sanay po akong sumakay ng bangka going to school. Kasi po, lagi pong halos araw-araw, baha sa Malabon, lalo na kapag bumabagyo. Then, after a year, nakapagpatayo po ako ng bahay. Kung ano po yung bahay na tinitira namin ngayon, yun po yung naitayo ko for my family. Kasi ang una ko pong objective noon was, gusto ko pong ilayo yung pamilya ko sa Malabon dahil sa baha. And ayaw na naming maranasan po yun. So, what changed in your van? Ito, all of the chairs? Yes, everything. Actually, ano siya, nung binili ko tong van, para siyang minibus. Oo. Mga simpleng mga upuan lang. Yes. Then, nung pina-customize ko siya, pinapili ako ni Sir Atoy kung anong magandang mga set-up seats. Oo. Yeah. So, what did you choose? Brown leather? Yes, and syempre yung akma sa aking personalidad. Oo. And captain seats, yan tawag dito yata is captain seats. Yeah, this is yours. This is for me and this is for my mom. Oh my gosh. Yeah. This was for your mom? Yes. So how do you feel when you're in this van? Mahirap po kasi isa po to sa mga nagpapaalala sa akin. Especially nung pandemic, minsan hindi kami makalabas ng bahay. So ipapasya lang namin siya. Nandito lang kami para lang makita yung outside world. Honestly, tumatakas po ako sa mga panahon na to. Kasi ang dami mo pong maaalala eh. Kahit anong corner ng bahay, maaalala mo sila. So, kaya nga, supposed to be dapat ang interview na to sa bahay. Kaya lang, medyo magulo dahil inaayos po namin yung mga gamit po ng parents ko. So, we're starting to i-sort out na po yung mga gamit nila, ipamigay yung mga... Wow, kaya mo na yun? Actually, nung una po, when I saw their stuff, na talagang nag-breakdown po ako. Kasi nung una po, ayoko talagang ipagalaw yung kwarto nila. Kung ano po yung naiwanan nila, yun po yung gusto kong madatnan. Yeah. But then, parang hindi po nakakatulong sa amin because we cannot move forward. Parang yung lungkot ay mas laging nandoon every day. The spirit of sadness has always been there. Lalo na nung nakita namin yung mga gamit po nila. Eric, ang tindi ng pinagdaanan mo all in 1 year. First, back in December of 2021, parang nasa kalagitnaan pa tayo ng pandemic nun eh. When my mom was diagnosed ng lung cancer. Late stage na rin po siya. Naging familiar na sa aming magkakapatid, especially to me na nag-aalaga sa pareho kong magulang, yung pagdala sa kanila sa ospital. Mahirap po, especially nung mga panahon na
Ako kasi mismo yung nakatanggap ng balita. Ako mismo yung nagdala sa kanya sa hospital when she was feeling the symptoms. So, I witnessed her journey from start to finish. So, mahirap. Para kang, totoo pala yun, no? Yung para kang pinagsukluban ng langit at lupa. Parang, hindi mo alam kung ano na yung mararamdaman mo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng strength, ng courage na kailangan mo during that time. So, syempre kapag sinabi sa'yo ng doctor, it's cancer, parang the word itself, parang, wow. Ang hirap for me to absorb everything. Na parang, what went wrong? Ano yung ginawa ng nanay ko? Bakit ito? Bakit late stage? So, ang dami kong questions na up until now, Miss Karen, hinahanapan ko ng sagot. Gaano kahirap una nung namatay ang nanay mo? Napakahirap po, Miss Karen. Unang-una dahil, alam mo yan, mamas boy ako eh. Sa aming mga magkakapatid, ako po yung talagang, I took the responsibility of taking care of my parents, of both my parents. And that's my promise to them eh. Kahit nung nabubuhay pa lang sila. Akala ko nga, Miss Karen, dahil ang sakit ng nanay ko, cancer, makakapaghanda ka eh. Kasi nakikita mo yung unti-unting pag-deteriorate ng katawan niya. May mga panahon na parang, pag nakikita mo siyang nahihirapan, dalawa yung dasal mo. Or hindi mo alam kung anong dadasalin mo. Kung dugtungan ba yung buhay niya, pero ganito yung kalagayan niya. Or kunin na siya ng Panginoon para wag na siyang mahirapan. I was torn. So hindi ko alam kung ano yung dadasalin ko sa Panginoon. Ang dinasal ko na lang sa kanya, give her grace, give her peace. And of course, all of us sa family na bigyan kami ng grasya para makayanan namin yung pagsubok na to. Kasi first time yun sa family. Yeah. We needed a new environment. Nagpunta po kami ng Europe eh, for almost 2 months. Nagbakasyon po talaga kami. Kasi for me, parang, kasi ang hirap pong makarecover from the passing of my mom. During that time, wala akong pakialam sa gastos, Miss Karen. Alam mo yun, minsan lang mangyari to, I have only one parent now, bakit hindi ko pa siya spoil? So, the only place that he wanted to go to was Europe. Yun talaga yung paborito niya. After po ng Europe trip namin, pagdating pa lang namin, hindi na siya tinigilan ng ubo. And we thought it was a simple cough lang eh. Pero hindi eh, parang after 2 weeks, after 3 weeks, nandun pa rin po yung ubo. So, after 8 months, nung namatay yung nanay ko, November 25, then yung tatay ko naman po yung nagkasakit. Same diagnosis with my mom. Because my father has been a heavy smoker since he was younger. Parang he started smoking at the age of 20. So, he passed on at the age of 70. So, for 50 years, 2 packs a day. When we knew about our dad's diagnosis, parang, because Lord, ano to? Parang yun yung time na hindi ko pa nahahanapan ng sagot, mga kasagutan yung mga tanong ko. Ito na naman. Ito na naman. Oo. We always feel we're the son or the daughter until our parents die. Then suddenly, you feel orphaned. Do you feel that? Alam mo, Miss Karen, nag-sink in sa akin yan lahat nung nakita ko yung urn ng magulang ko magkatabi na. Yung parang sabi ko, wala na akong magulang, nasa heaven na sila. Parang for me, parang ang bitin masyado. Ang bitin po nung... Kasi syempre, hindi nila na-enjoy yung mga apo nila dun sa kapatid ko. Hindi nila na-enjoy yung magiging apo nila sa akin. Yung parang... Ang dali, ang masyado pong mabilis yung mga pangyayari. For me, to be honest, nawalan po ako ng interest sa... to build a family. Simula po nung nawala yung magulang ko. Parang sa ngayon hindi ko maramdaman yung purpose ko in life. Parang somehow I am lost. Now? Now. Before, yes.
before, talagang pinagpaplanuhan nga namin kung ano yung isusuot ng nanay ko pag siya na yung naghatid sa akin sa altar. May mga ganun po kaming pag-uusap before. But maybe because masyado akong napako doon sa idea na I have to take care of my parents. I have to take care of my whole family. Yeah. Medyo parang, Miss Karen, na isang tabi ko po yung personal kong buhay. Yeah. Pero because of the love of the people I'm with now, yung mga taong nag-standby talaga through thick and thin, because of them, I still feel na may pamilya ako sa kanila. Gaya ng lagi ko sinasabi sa'yo simula nung nawala si Tita Liz. Pagkatiwala natin sa Panginoon lahat. Kayo ni Angeline Quinto, matalik kayong kaibigan. What was it like with Angeline? Oh yeah. Kasi siya muna yung unang nawalan. Siya muna yung unang naulila eh. Nung isa siya sa mga unang taong sinasabihan ko nung sitwasyon ko. Kasi hindi naman po ako naging vocal about yung sitwasyon ng parents ko eh. Hindi ko shinare kasi in public kasi parang for me, I wanted to give them space and the privacy that they deserve. Sinabi ko po ito sa lahat ng sa ilang mga close ko. And Angeline was one of them. Medyo mahirap ngayon na kahit saang sulok po ako tumingin ng bahay, sila po yung naaalala ko. Kasi yung mga magulang ko, masarap po silang magluto. So every time na gigising ako, syempre, namimiss ko po yung mga luto nila. Sanay po ako na yung luto po nila yung kinakain ko. Yung mga co-artist ko nga nagtataka sa akin, nagtatanong, bakit dami-dami mong pera, nagbabaon ka pa rin? Hindi nila alam na nasanay ako dun sa luto ng magulang ko. So ngayon, wala na nagluluto for me. So hindi ako sanay na nagpapadeliver, yung gano'n, yung mga Grab. Sanay po talaga ako na kinakain ko yung luto ng nanay ko tsaka ng tatay ko. Ngayon, wala nang gumagawa nun sa akin. So, tulad nga ng nasabi ko kanina, Miss Karen, medyo nasa side kami ng healthy eating. Oo. So, medyo na-practice na namin yan for quite a long time na. Very good. So, kaya mga sangkap natin ngayon at saka yung recipe na ilulutuin ko ngayon for you ay quite healthy. Oo. So, pinagluluto ka ng nanay mo, na-miss mo yun. Pero Both of them. Both of them. Pero nung pandemic, you also cooked for them. Yes. So, ito yung naluluto mo sa nanay mo. Ito yung favorite nila na niluluto ko sa kanila during the pandemic. Sige, gutom na ako. I wanna see. Let's go. So, syempre olive oil. Olive oil. Healthy. Oil pa lang, healthy na. What are we making? We are making seafood aliolio ala Eric Santos. So, painitin muna natin, then syempre olive oil. Una muna nating ilalagay yung bawang. Okay. Ganyan po ako mag-cut ng bawang. Gusto ko po kasi yung medyo may namumuya. Pero magaling ka magluto talaga or ito lang alam mo? Dunong-dunungan po, Mr. Dunong-dunungan lang diba? po. Kunwari po, but important. Alam mo, ang sexy na yung lalaki nagluluto. Sana nakuha ko yung hilig sa pagluluto at sarap sa pagluluto ng tatay ko. Ayan. So hindi po natin siya yung sabi nilang golden, maging golden na yung color kasi mas parang papait po yung lasa nung pasta. Ay, hindi ko alam yun na. Kailangan lang tanong sa inyo na kakapit yung lasa ng garlic doon sa olive oil. Okay, and then? Ayan. Then after that, ito pong bell pepper. Okay. Gusto ko syempre pag medyo crunchy. So hindi natin siya, iwasan nating ma-overcook yung mga gulay. Marunong. Pinagandaan ko to, guys. Marunong. Okay. Ayan. So after that, this looks so good already. Look at this. Wow. Okay. Medyo pinagandaan ko na rin, niluto na natin yung shrimp para mas madali. Na-steam mo na to. Na-steam na, yes. So after this, pwede nating ilagay na yung olives. Isa po to sa mga last ingredients na nilalagay ko. Okay. Pero pwedeng hindi mo na siya lutuin, pwede mong lutuin din po. Yun. Look at that. Hindi ko alam kung tama po. Pero ilalagay mo pa ang pepper and salt yes, after now. po nung
pasta. okay. So ngayon po natin ilalagay yung lutuing pasta. So pwedeng penne, Panalo, oo. pwedeng angel hair, pwede namang yung This ganitong is pasta. so good. Para mas madali. Okay, yan na muna. Yan, tama? Or more? lang po, Miss Karen. Talaga? Kasi pakabaunan ko. Ay, oh my gosh. Okay. Alright. Alright. Oops. Sorry. Naisip mo ba magpatayo ng ano? Sa Bulacan kasi pwede ka mag-farm. Meron po kaming small farm sa San Ildefonso. Miss Karen. Oh, dapat gusto ko bisitahin yun Sige po, pag pag malinis na at Yeah. Pero yung sa San Ildefonso, kinakain niyo yung tinatanim niyo. Opo, lahat po Yun, yun, I love lahat po that. yun organic. Oo. Kasi yung nanay ko, nung nabubuhay pa siya, mahilig po siya talaga sa mga organic na. Wow, look at this. Nabunday. It looks so good. Then now, ito pong basil, pwede po natin Yeah. siyang malinis po yung kamay Oo, ko, correct. kakahugas ko lang. Pwede po siyang ganyan para mas... Yeah, break. Yes. And it looks so good. Dear cooking show levels ka. Ang sarap in fair. Hindi po lahat ginagawa to, pero Pero ako, ikaw, lalagay kasi po pag ako lalagay ka ng lemon, ng lemon that's- juice. Wow. Masarap po ito. Wait, ang bango ha. Ilalagay po natin para may asim po siya ng konti. My gosh! Alam mo, magluto ka lang, mapapasagot mo ng oo, sino man ang nililigawan mo. Then, ngayon po tayo magtitikim. Lagyan Salt natin na ng to. konting salt. How do you know how much to put? Ayun po, parang trial and error po yan. Oh my gosh, Eh, wala, ako tama po, na. Miss Karen, hindi po ako maalat kumain. Ako din eh. Ito is also a little, Yes, just a really. little. Oh, ikaw na. If you want, Pepper to. iba kasi hindi gusto ng pepper. But a little, Just a little. just to taste. Yeah. Actually, okay na po to. This is good now. Okay. Wow. Then, We are ready. last, kung gusto mo na medyo maanghang. Magkonti lang. Paano ba yung ginagawa? Konti. Ayun, ganun. Pinch. Yan. Ayan, then you can Mix. mix na. Oh, wow. Let's eat. So, ang luto ni Eric, and I'm really hungry. Masarap pa. Para biro. Hindi fake. Diba? Luto ng lolo nyo. So, I'm not kidding. Alright. Ganyan po kami ka-close ni Miss Karen. Oh We my share one plate. God. It's really good Talaga? You can cook. So guys, paano ba yan? Masarap na si Miss Karen. Guys, restaurant na. Guys, restaurant na, concert na. Buy your tickets now. Miss Karen, parang di ka gutom. Good up, di ba? Your upcoming concert, sa pinagdaanan mo, why now? Actually, this has been planned Oo. months ago pa. And I am actually celebrating my 20th year. Tinanong ko rin po yung sarili ko, is this the right time for me to celebrate my 20th year, my 20th anniversary? Kapag nagko-concert po ako, especially na mga milestone concert, pag may sineselebrate po ako ng milestone, it's always parang my way of giving back the glory to the Lord. Sa lahat ng mga ibinigay niyang blessings, hindi lang sa buhay ko, kundi sa buong pamilya ko. Pangalawa po, it's giving back to all the people who have supported me all these years. Oh. And syempre po, lagi ko po ditong ino-honor yung parents ko sa lahat ng mga concerts ko in the past. And this time po talaga, I wanted to have a big tribute to my mom. Hindi ko po inaasahan na along the way, doon po sa aming pagpaplano, nawala nga din po si tatay. So, hindi namin inaasahan na dalawa po pala yung bibigyan ko ng tribute. Yeah. And if I would ask them kung itutuloy ko ba to, walang isang salita. Hindi nila sasabihin sa akin na wag mong ituloy. Ituloy mo yan, anak. Ituloy mo yan.
my faith was shaken, Miss Karen. As a Christian, parang, saan ako dadalhin ito? Parang, bawat pagising mo, napakahirap. Bawat pagtulog mo, ang hirap. Ang hirap bumangon. Ang hirap mawalan ng purpose. Yeah. Kasi for the longest time, sila yung reason kung bakit ko ginagawa ang mga to eh. Why you were working hard? Yes. And sabi ko nga sa isang interview ko na for a time, nagtampo ko sa Panginoon. Nagtampo ko sa Panginoon na, bakit, Lord? Ba't nangyayari po ito sa amin? Because it was draining, Miss Karen, in all aspects. It was draining emotionally, mentally, Financially, financially, spiritually. Lahat yan, Miss Karen. Talagang may mga pagkakataon na kailangan kong humarap sa mga taong dapat masaya ako dahil I had to give them a good show. But deep inside, I was broken. Eric, what did you learn sa pagkamatay ng parents mo? Realizations mo? Life is too short. It's a cliche, but life is too short. We have to spread love. Like parang habang nabubuhay tayo, iwasan na natin yung pagbaon ng grudges. Yes. Iwasan na natin yung pagkakaroon ng kagalit or hindi magandang or kasamaan ng loob sa mga tao. Sa mga nanonood sa atin ngayon na kompleto pa yung magulang, spend time with your parents. Kasi ako po, Miss Karen, if you would ask me kung may regrets po ako, wala po akong regrets. Kasi I took care of them. I have given them mas sobra pa po doon sa pangangailangan nila, I may say. And nasamahan ko po sila from the very beginning of my life hanggang sa last breath nila, Miss Karen. I was there. I witnessed the death of both my parents. Yung time na hinihintay mo na lang mag-flatline. I was there. Natatandaan mo pa ba yung huling sinabi sa'yo ng nanay mo? The last words na natatandaan kong sinabi niya sa akin was, I love you at maraming salamat. Kasi gusto ko pang mabuhay, anak, pero alam kong ginawa naman natin ang lahat. And your dad? Yung tatay ko kasi hindi siya hindi po siya matipid po siya sa salita kahit nung nabubuhay pa po siya. And kahit nung mamatay siya, nung sinasabi ko sa kanya, how are you feeling? Titingin lang siya sa akin, tas iiling. Parang somehow naintindihan ko na kung ano yung ibig niyang sabihin. Yun naman po yung difference sila ng mom ko. Yung tatay ko, hindi namin na-feel na lumaban. Parang for him, kasi na-witness niya rin po kung ano yung paghihirap ng nanay. So parang, more or less, he kinda had an idea what was going to happen to him. So siguro parang napadali. Ang bilis, 1 month. Yeah. Nung na-diagnose si tatay, 1 month, right? Oh, 1 wow, month. Lord. Ganun po kabilis. Oo. Kaya, parang tinanggap niya kaagad. Tinanggap niya po kaagad. But the best thing siguro na ginawa ko was to pray with them. Yeah. Every single day. I would sing praise and worship with them. You would? Minutes before my mom passed on, we were listening to the song Amazing Grace. Can you sing a little? Amazing grace, how sweet the sound. I know. Yung tatay ko naman po, siguro mga 3 minutes before he passed on, sabi po nung kaibigan ko si Cynthia, alam mo, Eric, gusto kanyang marinig kumanta. Oo. Kinanta ko po yung kanta ko na paborito na lagi niya pong nire-request sa tuwing magko-concert po ako. Yun po yung Magpahanggang Wakas. Phrase lang. Magpahanggang wakas ika'y mamahalin. Magpahanggang wakas pangakong di magtataksil. Magbago man ang ihip ng hangin,
Ika'y bigla lamang lumayo sa'kin habang may panahon. Pag-ibig ko'y tutugon magpahanggang wakas. Isisigaw ng puso ko'y ikaw pa rin. Eric, do you have a biblical verse? Of course, for the longest time as a Christian, meron po talaga akong sinusunod na verse na kapag ako'y kinakabahan, natatakot, nagkakaroon ako ng anxiety. Yung Philippians 4:13, yung pong I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi I always draw my strength sa ating Panginoon. Beautiful.